putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Caster ng Pilipinas. Pilipinas, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Olyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Huwebes. Ika-26 na sa buwan ng Pebrero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Posibleng destabilization plot sinisilip ng National Security Council sa paglantad ng 18 dating Marines na bagmen numano ni Saldico. Ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa tatalakayin na ng Senado. Pagkakalat ng impormasyon tungkol sa napipintong pagpalit kay Bucor Director Katapang sa pwesto, tinawag na opisyal na fake news. 4 na personnel ng PCG tinanggal sa serbisyo dahil sa malagim na paglubog ng barko sa Basilan. Publiko, pinag-iingat laban sa hindi otorisadong stamp sa pasaporte. Pensyon ng SSS members tataas sa Setyembre. Kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin dadalhin na sa BJMP sa Parañaque. At red notice mula sa Interpol maaring hilingin laban sa social media personality na si Zian Gaza.
Balansyado! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinaimbestigahan na ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang paglantad ng mga nagpakilalang dating Marines at bagman ni ex-Congressman Zaldico. Ayon kay Anyo, kinukonsidera nila ang timing ng mga alegasyon kasabay ng pre-trial ng Anti-Criminal Court at anniversary pa ng EDSA Revolution. Kabilang umano sa sisilipin ay kung bahagi na naman ito ng tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Ginawa ni Anyo ang pahayag kasabay ng pagtangging nakatanggap din siya ng paper bag mula sa grupo. Hindi rin naman siya kailangan nakipagpulong kina Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez at Congresswoman Leila de Lima sa Polo Club Townhouse tulad ng paratang. Sabi ng kalihim, pag-aaralan ng kanyang legal team ang kanilang hakbang laban sa paninirang ito sa kanyang reputasyon. Pinaimbestigahan na ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang expose ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kumpirmasyon sa DZRH News, sinabi ni Attorney Matibag na biniberipika na ang personal circumstances ng umano'y mga dating sundalo. Matatandaang sa paglantad ng dating Marines, sinabi ni Attorney Levy Baligod na pumalo sa 80 billion pesos ang cash delivery ng mga ito sa mga opisyal ng gobyerno kabilang kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang pinaimbestigahan sa Senado ang aligasyong tinawag naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tangkang destabilisasyon sa administrasyon. Samantala, sinimula na ang validasyon sa mga alegasyong binitawan ng 18 nagpakilalang miyembro ng Marines na nag-deliver umano ng mali-malitang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sumulat na siya sa Philippine Navy at Philippine Army para i-background check ang 18 nagpakilalang Marines. Una nang sinabi ni Lacson na mathematically impossible ang sinabing 805 billion pesos na kanilang idiniliber batay sa kautusan ni Zaldico. Ani ay bilyones rin ang sinasabing idiniliber ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan First Engineering District Henry Alcantara. Ibig sabihin, hindi na itutugma sa kabuoang halaga ng flood control projects mula ng 2023 hanggang 2025 na aabot lamang sa 1.13 trillion pesos. Samantala, naghain ng referral complaints sa Office of the Ombudsman si Attorney Levito Baligod ngayong araw. Bitbit ni Baligod ang pinagsamang affidavit ng 18 ex-Marines at mga sundalo na nagsabing naging bagman at security aids sila ni dating Bicol Party List Representative Zaldico. Sa 36 na pahinang affidavit, isinalaysay ng mga complainant kung paano sila nag-deliver ng bulto-bultong pera para sa iba't ibang politiko. Kabilang sa mga umunoy tumanggap ng pera ang 7 kasalukuyang senador at mahigit 20 dating kongresista. Dahil dito, hiniling ni Baligod sa Ombudsman na imbestigahan ang posibleng paglabag sa Anti-Graft Law at Code of Conduct for Government Officials. Panuurin po natin at pakinggan si Attorney Levito Baligod. Dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan. Hindi po pwede po sa DOJ, lalo nang hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. At yan po ang tinig ni Attorney Levito Baligod. Samantala, una nang itinanggi ng mga opisyal ang mga paratang na tinawag pa ni Palace Press Undersecretary Claire Castro na isang lousy script, ilusyon at purong kasinungalingan. 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Nagbigay katiyakan si Senate President Tito Soto na matatalakay sa lalong madaling panahon ang ethics complaint laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Soto, personal niyang asikasuhin ito para pag-usapan sa Ethics Committee kasama ang iba pa mga pending complaints na natanggap ng komite. Sa ngayon ay tablado pa sa kanyang mungkahing ipatigil na ang operasyon ng opisina ni Senator Bato dahil maraming mga tao ang maapektuhan. Katwiran ng Pangulo ng Senado, nagtatrabaho pa rin ang mga nasa opisina ni Bato kahit hindi siya pumapasok. Ang pinakamadaling gawin ay ang kanyang mungkahin na personal na magdesisyon si Senator Bato na huwag munang tumanggap ng sweldo.
Narito si Senator Soto. We'll have to look into it. Ako mismo, I will look at the complaint and I will talk to the chairman of ethics to discuss. Kasi alam ko, yung nakapending pa rin doon eh. There are about 2 or 3. Perhaps the best answer would be perhaps it's the best time to call for the Committee on Ethics to conduct a hearing on all the complaints that are filed. At yan po ang tinig ni Senate President Tito Soto. Samantala, itinanggi ni dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang pagkakasangkot niya sa kaso ni Ador Mawanay matapos siyang bansagan ni Palace Press Officer Claire Castro na Ador Mawanay 2.0. Sa inilabas na statement ni Defensor, sinabi niya na mali ang mga detalye at matagal nang nalinaw ang naturang usapin. Paliwanag ni Defensor, ang tinutukoy na sa mga naunang pahayag ay si Udong Mahusay at maging si Senator Panfilo Ping Lacson ay nagbigay na rin ng paglilinaw hinggil dito noon. Anya, hindi dapat pinaghahalo-halo ang magkakaibang issue para lang makagawa ng maling impresyon at malihis ang usapan. Samantala, nanawagan ng dating mambabatas kay Yuse Castro bilang tagapagsalita ng Pangulo na maging maingat sa mga pahayag nito. Samantala, pinabulaan na naman ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang ang mga bali-balitang papalitan na siya sa kanyang pwesto. Taas ang tinawag ni Katapang na produkto lamang ito ng evil forces na kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang pag-alis sa tungkulin. Ayon sa hepe, nakaka-alarma pagpapakalat ng mga maling impormasyon dahil seryoso ang pagka-epekto nito sa integridad ng institusyon. Binigyang din pa ni Katapang na ang commitment ng Bucor na labanan ng misinformation upang mapangalaga ng reputasyon ng kawanihan at ng buong pamahalaan. Narito kumalat sa social media na nakaamba manong ipalit ng Malacanang kay Katapang si MMDA General Manager Nicolas Torre. Nakatakda naman sa March 4 sa halip na March 10 ang pagdinig ng Senate Committee on Ethics para sa adoption of rules at pagsusuri sa mga nakahain na reklamo. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, chairman ng komite, gagawin ito sa Senate President Conference Room matapos pumayag si Senate President Tito Soto. Paliwanag ng senador, 2 linggo na silang naghihintay ng availability sa bakanting committee room sa Senado kaya hindi agad nagawa ang pagdinig. Nauna nang binanggit ni Ejercito na may 6 ng pending na ethics complaint na kanilang tatalakayin batay sa first in, first out rule. Isa na rito ang pinakahuling reklamo, ang inihain ng wag kang kukurap ni na dating Yusek Cielo Magno dahil sa patuloy na pagliban ni Senator Bato de la Rosa. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa publiko na iwasang patatakan ng hindi otorisadong souvenir stamps ang Philippine passport. Ito'y dahil hindi lamang magiging invalid ang pasaporte kundi isa rin itong tampering of unofficial documents, bagay na labag sa batas. Binigyang diin ng ahensya ng pasaporte, pagmamayari ng Republika ng Pilipinas at anumang pagdaragdag o alteration at pagsira ng laman nito ay istriktong pinagbabawal. Magugunita ang isang Pilipina digital nomad ang muntika ng makansela ng immigration authorities ang flight matapos makita ng stamps ang kanyang pasaporte. Patuloy na nagpapaalala ang DFA sa mga may hawak ng Philippine passport na ingatan, huwag mabasa, masulatan at kung maaari ay lagyan ng cover para hindi maudlot ang pagbiyahe sa ibaing dagat. Samantala, tanggal sa serbisyo ang 4 na personnel ng Philippine Coast Guard o PCG na bahagi ng pre-departure inspection team kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 noong February 24, 2026 sa Basilan. Batay sa investigasyon, napatunayang bigo ang 4 na personnel na magsagawa ng verifikasyon sa aktual na bilang ng mga pasahero at wastong dokumentasyon ng load line markings ng barko. Samantala, pinatawa naman ng 1-rank demotion ng Duty Office Watch na si PO3 Justoni Barreto dahil sa kapabayaan sa tungkulin, habang sinuspindi ng 1 taon ng walang sahod si Lieutenant Commander Tristan Hener Eridiano at Lieutenant Jason Pagbunukan na nagsilbing Station Commander at Acting Station Commander sa Zamboanga. Flash Report. Flash Report! Samantala, mayroon hong aksidente nangyari sa Nasugbu, Batangas at may isa na raw ang patay. Balita, flash report mula kay Eric Dastos, RH30. Eric?
Kuya Henry, dead on the spot nga ang isang lalaki matapos itong masagasaan o araruhin ng isang elk truck dito sa may bahagi ng barangay ng Tipuan na Cebu, Batangas. Ang biktima na nakilalang si Angelo Bauyon ay kukuha lamang ng kanyang barangay clearance dito sa harap mismo nitong barangay hall ng barangay ng Tipuan, kung saan isang truck nga na L truck na may plakang APC 74 o Alpha Bravo Charlie 7426 na may lulan din ng mga construction na empleyado ay bumulusok bigla dito sa may bahagi nitong naturang kalsada, kung saan nga ay may mga nasagasaan pa na mga ibang mga motorsiklo at mga sasakyan na nakaparada dito sa gilid ng kalsada na nadamay din sa pagbulusok o pag-araro nitong naturang truck. Ang mga iba pang sugatan na ay dinala sa iba't ibang ospital o pagamutan dito sa lalawigan ng Batangas. Ang biktima ay o itong driver na si Roland Conte ay critical ngayon dahil ito pasintabi ay nabiyak yung kanyang ulo dahil sa pagkakatama niya doon sa kanyang minamanehong truck. Ang ulo niya ay mismo tumama doon sa pinakabakal at sa may gilid nito ay saka ito sinugo din sa pagamutan. So ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon na sinasabi na ito'y nawalan ng preno sa may bahagi nga nitong barangay ng Tipuan Road sa Cebu, Batangas. Ito pa rin si Eric Carte, Eric Castas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Eric Dastas. Tayo po ay nakikiramay sa pagyaw po ng isang biktimang ito. Ang aksidente dyan ho sa Nasugbu, Batangas. Samantala sa iba pang mga balita, hihirit ng Interpol Red Notice ang kampo ng beauty queen na si Michelle D. laban sa social media personality na si Zian Gasa kung kakailanganin. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, pupersahin nila ang law enforcement agencies na humirit ng Red Notice laban kay Gasa oras sa may arrest warrant na ito. Gihit ni Garduque, kailangan magkaroon ng jurisdiksyon ang lokal na korte kay Gasa na kasalukuyang nasa ibayong dagat. Siguro po, dapat na sa custody ng BJMP Parañaque mula sa CIDG ang kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin. Ito ang kinumpirma ng National Police Commission. Ayon sa NAPOLCOM, nabigo si Mangusin na makapaglagak ng piyansa para sa kasong unjust vexation. Itinakda ang piyansa sa 120,000 pesos para sa nabanggit na kaso. Si Mangusino alias Francis Leo Marcos ay inaresto ng mga tauhan ng CIDG noong Martes sa isang hotel sa Pasay City. 28 minuto na magalipas ang alas 5 ng hapon. Ako, nagpositibo mula sa nakalalasong red tide ang coastal waters ng Bolinao at Anda sa Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal ang pagkain ng mga shellfish at alamang sa nabanggit na mga lugar. Samantala, ligtas naman ang kainin ng mga isda, pusit, alimango at hipon na galing sa nasabing karagatan basta't matiyak lamang na ito'y nilinis at nilutong mabuti. Magandang balita naman para sa mga pensyonado ng Social Security System o SSS. Ito ay dahil ipatutupad sa September ang panibagong pagtaas sa pensyon ng kanilang mga miyembro. Ayon sa SSS, nakatagda ang 10% na increase para sa monthly retirement at disability pensions umpisa sa nabanggit na buwan. Bukod sa naturang pagtaas, madadagdagan din ng 5% ang pensyon ng mga death at survivorship pensioners sa Setyembre. Sa ilalim ng 3 taon na pension reform program ng SSS, ang mga pensyonado ay tatanggap ng pension hike sa tuwing September mula 2025 hanggang 2027. 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas.
Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga Sagon, binabati ho namin kayo ni na Kuya Eric Dastas. Nakikinig daw sa ating ngayon, si Colonel Sagon, partner. Good afternoon po, Colonel. Colonel, Kumusta na po? malapit ng maging general. Ay, wow. Promote na natin, Brigadier General na agad. Oo nga. Brigadier General Pag na-promote Sam ba ay magpapalitsyon? Si Brigadier General, the future Brigadier General. Si Noche ang magpapalitsyon. Ay, wow. Sa Barangay Manuyo sa Las Piñas. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Alright, Noche, kumusta na ang mga magaling manuyo? Ganun ba? Mga taga-barangay Manuyo 2 daw eh. Sa Las Piñas eh. Naka-off yung mic mo, partner. Magagaling maningalang pugad ang mga tao. Oo nga eh. Ganun ba, Noche? Hello, Noche. Oo, magaling, mahusay Manuyo. Ay, wow. Kinonfirm. Ngayon, dito sa may Gatchalian na subdivision na Barangay Manuyo 2. Ito yung malapit sa may C5 road dito sa Las Piñas. Ayan, habang kami ay nagpapahinga dito sa sobrang init ng panahon, kami ay bumili ng isaw. Ito, yung ihaw-ihaw muna. Yan, ihaw-ihaw. Pero dahil ito, narinig natin, pero palang radyo dito sa loob. Ayan, si tatay. Baka naman. Yan si tatay. Pero hindi yan ang winner, yung kanyang anak. Yung winner. Pinaasa ka. Ano ba yan? Paasa ka, Noche, ha? Ito yung winner. Okay. Habang pumapasok sa trabaho, ayan, nakikinig ng DZRH sa kanyang cellphone. Ito yung patunay, oh. Ayan. Ang ganda naman ng cellphone ni Sir. Cellphone. Call center agent. Habang tumutunog yung radyo ni tatay, sila naman habang nandito sa labas, napapakinggan nila. Kaya ito, nasusubaybayan talaga nila ang DCRH. Kaya nakapalo siya dito sa DCRH habang pumapasok sa trabaho dahil yun yung libangan niya. Ano pangalan mo, Kuyang? Neil Santos po. Neil Santos? Oo, ilang taon na po kayo? 37. Isa po kayong call center agent? Wala si itsura. Pero mo naman yung itsura kasi meron silang konting negosyo dito sa labas ng kanilang tindahan. Pero dahil siyempre pagka magulang o nakikinig ng radyo, na ano din yung mga anak ka. Dito sa kaya okay. Hindi ka namin na aabalahin pa. Bibigyan ka na kagad namin ng 1,000 pesos. Yehey! Yan ang gusto ko Tuwa si Sir Neil. Yan ang gusto ko sa iyo. Iba ang DCRH, saka si Henry at saka si Miss Kay. Iba. Ang kilala kayo ni Kuya Neil. Alam mo naman, kilalang-kilala namin siya eh. Sa katunayan, alam kong fan siya ni Bob Marley. Oo nga. Marunong ka ba sumayaw? Kumanta? Mahilig sa reggae. MX3 package. Ayun, MX3. At hindi lang yan, dahil mahal na mahal mo ang DCRH, siyempre mahal din namin kayo. Yan. Ay, t-shirt. T-shirt. Bago t-shirt natin, ito ako. Buti ka pa, meron ka na ako, wala pa niyan. Ay, nung paparinig. Bago to nating DCRH sa t-shirt. Kami rin wala pa. Sige. Binabaha ba dito? Sumali ka muna sa MX3 para magka-t-shirt ka. Binabaha pala dito, Henry, itong lugar nila. Dahil binabaha dito, pagka umuulan, malakas ng ulan, bagyo, magagamit mo to, payong. Payong! Yan, yung payong. Ano naman sasabi mo sa DCRH? Maraming salamat po sa DCRH. MX3 po.
Yan. Dapat din po. Saka sa 1,000 pesos. At 1,000 po. Ni DRH po. Sa isang bucket ng beer na yan. Kasama ng isaw. Ay, teka, may... Uy, noche maaga pa ha. Pulutan mo pala yung isaw. Suma-sideline ka ha. Para naman sa gusto na manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang kayo sa DCRH dahil meron kaming DCRH sa malakas sa promo. Siyempre kasama yung MX3. Dahil dito sa MX3, dito kami believe. Ayan. Number 1 pa rin ang DCRH. Ako sa... Sabi mo, kay Kuya, huwag niyang kakalimutang inumin at gamitin at sapagkat yan ang favorite ni Bob Marley, yung yung MX3. Merong lumapit sa akin dito, Henry, kanina. Hindi lang pala coffee, meron din palang tea. May tsaa. Yes, MX3 coffee and tea. Masarap din palang makatulog. Makatulog Sige, Noche, salamat! Salamat ha. Tuloy-tuloy mo lang yung mga pakikinig dahil tuloy-tuloy din yung aming mga promo sa DCRH, lalo sa malakas sa promo. Okay, balik sa inyong dalawa, Miss Karen and Kuya Henry. Thank you, Noche. Congratulations kay Sir Neil. Ayan, siya ho ang winner natin sa ating MX3. Malakas promo with MX3. Ito muna, speaking of malakas, malakas na lumagong sa International Criminal Court ang isang video na ginamit bilang ebidensya pero may pumalag dahil yung video daw na yun pala, partner, ay kuha ng isang Davao-based journalist na aniya ay walang pahintulot yung paggamit at mukhang may problema pang binabanggit. Kaya tinawagan natin yung nagrereklamo na si Ginoong Ben Jason Tishorna, isang Davao City-based journalist. Mr. Tishorna, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Sir Ben. Hi, good afternoon, Henry, Karen. Sir, teka muna, bago ang lahat, kayo po ba ay saang media entity or periodiko po konektado o social media platform? Before, nasa CNN Philippines, to Sunstar Davao, ABS-CBN. Tapos ngayon, I'm managing a Facebook page. Okay. So, diretsuhin na po namin yung inyong nangyari. Ano ho ba yung video yung ating pinag-uusapan? At bakit po kayo ay pumalag at meron pang nabasa ako dun sa inyong affidavit na tila nais ninyong mag-apology yung ICC? Yes, Henry, kasi nung nakita ko yung video na post sa isang social media page sa isang news outlet, mali yung sinabi ng ICC prosecution team about dun sa video na yon. Kaya bigla ako nag-react. Sinabi ko na I own that video, na walang pahintulot sa kanila, na gamitin yun. At ang worst is, mali-mali pa yung translation nila dun sa pinagsasabi. Yung context ng video, mali ang translation nila. Okay. Sir Ben, para lang po sa mga nanonood at nakikinig, para they can catch up to the issue, itong video po na ating pinag-uusapan po ay iprinisinta po, tama po ba, ng prosecution lawyer sa ICC bilang ebidensya. Tama po ba? Tama ka dyan, Karen. Okay, and inyo po itong napanood habang nakamonitor po kayo kasi marami pong naka-live po sa kasama na po ang DZRH sa ating digital platforms itong confirmation hearing of charges. Tama po ba? So kailan nyo po na-monitor, kailan nyo po nakita na ginamit di umano itong video nyo na ito? Noong Tuesday ng gabi, doon ko unang nakita yung video. Posted siya sa isang news outlet na social media page na isang news outlet. Okay. Kaya doon ako nag-react. So hindi nyo po na-monitor mismo doon sa mismong live na confirmation hearing, yung live streaming po, pero na-i-post na po sa ibang sa social media account ng isang media outlet. Yes, tama ka dyan. Okay po. Ano ang inyong video na original na ginamit
pagdating sa ICC, ikanin nyo, ay hindi naman yun yung inyong video mismo na tama o original, pinalitan nila. Ano ho bang video yung mismong pagkakuha ninyo, saan nyo kinuha, bakit ninyo kinuha yung video na yon, at ano ang nangyari nung video yon na sabi ninyo yung inyo pero pagdating sa ICC mali-mali na. Okay. Ano to? December 19, 2013, around 1:40 a.m. In-invite kami ni Mayor Duterte, mayor pa siya noon. In-invite kami niya para pumunta doon sa Operation Center ng Davao Central 911. Bago lang din yung Davao Central 911 doon. So pumasok kami doon. Gusto kasi niya ipagmalaki yung gaano ka-high-tech yung mga CCTV cameras. So pumasok kami doon sa Operation Center. Doon niya pinakita. Pina-zoom niya yung yung camera doon sa may Task Force Davao, sa may Turil. Pinakita niya yung nameplate. Pina-zoom out niya ulit. Tapos pinakita niya yung mga accidents ng mga yung mga recordings ng mga accidents sa vehicular accidents sa Davao City na na-compile nila. Then until then, pinakita niya yung recording ng pagkrimen, isang shooting incident sa may Agdao. So pinakita niya yun. Ang impression sa amin is that gusto niyo pakarating sa mga Dabawenyo na from that day on, lahat ng mga crimes pwede nang ma-record sa mga CCTV cameras. Kaya mag-ingat kayo. Yun yung gusto niya parating. Okay. So habang pinapanood nyo po, nandun po kayo sa Davao City Central 911, paano nyo nasabi na yung nakita nyo pong video dun sa social media post ng isang media entity ay video nyo po? It's your personal video at pagmamay-ari po? Yes, boses ko. Tapos yung mga kasamahan ko, kilala ko yung kuha, yung angling, and all. Kami lang tatlo dun, journalist andun Okay. At saka ako lang nagre-record that time. So, rinirecord nyo po yung visit na yon sa... Yung kuha ng CCTV? Yes, sa Davao City Central 911. At yung rinirecord nyo po na yon, sa tingin nyo, how could it be na nagkaroon ng access yung prosecution lawyer? Account. So, YouTube account is usually... Pinost nyo doon? Diba? Yung mga YouTube videos, you just search lang, tapos ang nakalagay kasi na title ng video is Davao City's High-Tech CCTV. So madali lang yung research talaga. Opo. Okay. Teka muna, while you were at the Operation Center, nire-record ninyo yung kuha ng mga CCTV? Yes, nire-record namin yung isang malaking wall na maraming monitors, TV kuha. Tapos, so ang ginamit ng ICC, hindi yung mismong CCTV footage, kundi yung kuha ninyo from the CCTV footage. Yes. Tapos, ano yung nakuhanan na shooting incident? Actual na pangyayari? Hindi yun actual na pangyayari kasi playback na yun, recording na yun. Yung incident, nangyari yun noong December 4, 2013. Okay. Yung video na nire-record ko, nangyari yun December 19. Opo. Pero ba yung shooting incident, partner, with your indulgence, ano ba yung shooting incident na ginamit? Yes, yung shooting incident, nangyari talaga yun December 4 dun sa Agdao. Na-record yun ng CCTV camera ng Davao City Central 911. It's just an incident ng may shooting. Walang ano yun. Kasi ano ho bang sinasabi no? Parang EJK yung shooting? Ganon? Ang gusto nila palabasin? Tama? Hindi natin masabi. Pero if you masyado nung broad kasi yung EJK, that would fall under EJK. Kasi extrajudicial killing naman talaga yun. Pero ang doon is that, ang impression kasi nung ICC na video when they presented that video is that the video was live, real time, and Mayor Duterte did not do anything to stop that or tumawag man lang sa police to take action immediately. Yung ganon.
Apo. Sir Ben, nung ngayon po no na binabanggit nyo na these are all recorded, yung pinapakita po sa inyo doon sa Davao City Central 911 CCTV system. Wala pong at that time when you visited that office, meron po bang live na umiere na mga videos na may shooting incident? Opo, or lahat po ng mga ipinakita sa inyo ni then Davao City Mayor Rodrigo Duterte, they're all recorded and mga file videos po sila. Para malinaw po. Actually, yung pinapakita sa wall, if you check the video, yung pinapakita sa wall, mostly are live. Kasi madaling araw yun. So yung mga video doon sa wall na madidilim, live yun. Okay. Yung shooting incident na maliwanag, daylight nangyari, playback yun. Okay. Pero kasama doon sa nakuhanan ninyo? Oo, kasi sabi ni operator, i-play mo nga yung na-record na barilan. So gusto po kasing ipakita rin siguro, at correct me if I'm wrong, Sir Ben, na capable ang CCTV system to record live and to show live footages as it happens at the moment. ATM nga, di ba, Sir Ben, partner? And pwede rin gamitin yung system to retrieve earlier recordings and footages. So, siguro yun po yung gustong ipakita. Pero, Sir Ben, when you posted yung kuha nyo po na video sa inyong YouTube channel, did you also put in the description or sa caption na some of those videos are pre-recorded and some are live footages? No. I did not put. Kasi ang nilagay ko lang was Davao City's high-tech CCTV. Kasi personal account ko naman yun. So, hindi ko yung ginagamit sa hindi ko yung ginagamit sa work eh. Okay. Just in case na kailangan ko sa work, meron akong recording na pwede ko ma-retrieve. So, hindi nyo lang po na-specify talaga. Parang i-showcase nyo lang yung CCTV system at yung mga videos. Ang purpose talaga ng visit was to showcase the CCTV. So, ang sinasabi ng prosecution, yung i-playback ninyo na footages ng isang shooting incident na nakita doon sa ICC, ang sinasabi ng prosecution ay kitang-kita ni Mayor Duterte na may barilan, hindi niya na pinahinto. Parang ganun ba yung binabagay? Yes. Yun yung impression kasi nung sa ICC prosecutors na sinabi. Kaya I have to react. Kasi paano ka makaka-react kung playback recording na yun? Ayun. Parang ang gusto palabasin ay parang o kita ninyo, kumbaga sa ating lingwahe, o kita ninyo, nanonood lang si Duterte habang may nagbabarilan, hindi niya pinahinto. Exactly. Pero yung sinasabi ninyong pinanonood pala ay playback. Yes, playback. May kasamang prosecutor doon that time. Hindi ko lang matandaan yung name ng fiscal. Sinabayan pa niya yung fiscal, tingnan mo to. Kaya baka ikaw mag-handle ng case na to. Ayun. Okay, so in-acknowledge po ni dating mayor, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napanood niya po yung video, may krimen po na nangyari. Ano po, inaksyonan po ba yun? O sinabi doon sa judge na aksyonan niya? May police investigation kaagad noong December 4 nung nangyari yan. So on record po yun, Sir Ben? Of course, merong mga newspaper reports din noong December 5, the day after. Pero yun hong... there was action. Okay. Pero yun hong yung video na yon ay baka ang impression nga nadaanan ni Duterte, nakita ni Duterte, nanonood lang si Duterte, walang ginawa si Duterte, may barilan na, hinayaan niya lang. Hindi, ano ho bang sinabi niya doon sa nung makita niya yon? Galit siya, imbestigahan niyan kung sino man yan, at sinabi sa prosecutor na gamitin mo yan. Ang purpose ng pagpapakita niya dun sa playback recording niya was to impress upon us na yun na gusto niya malaman ng mga tao na ingat kayo kasi lahat ng krimen pwede na ma-record. Ayun. In good faith, kumbaga. In good faith, kumbaga na walang makakaligtas dito sa Davao. Kung may gagawa ng krimen, huli kayo ng CCTV, parang ganon.
Okay. So Sir Ben, now let's go to the ICC. Nung na-monitor nyo po, na ginamit po yung video ninyo which you posted sa YouTube channel po ninyo. And then you executed this affidavit of denial para maging malinaw. So ano po ba ang inyong demand naman? Sabi dito, you want a public apology from the ICC prosecutor. I think na-name po dito sa inyong affidavit of denial. Yes. Yes po. So, can you tell us more about this? Apology. Aside from that, I want the video tanggalin doon sa court records. Kasi mali naman yung pag-present nila sa video. Dapat hindi yung kasama sa court records. Opo, hindi. Tsaka paano po yun kung gagamitin na lang ebidensya yun na ngayon maaari din hong ma-question yun at malaking problema po yung kakaharapin nila mula naman sa defense panel. Ano? True. Oo. Ngayon, nakarating na ho ba yung inyong affidavit na yan na I suppose nasa ICC na doon na ho yan? I suppose kaninang umaga ko pinirmahan kay Attorney Leo Delgra, kapatid to ni Attorney Martin Delgar na sa Hague ngayon. So in-email na niya kaagad kanina. Then must be forward na nila kay Kaufman para ma-submit sa ICC. So mga ilang timeline, ay ilang araw po ba tayong makaka-expect ng reply sa inyong affidavit po, Sir Ben? Ano pong sabi sa inyo? Basta ang sabi ko, before the end of the confirmation hearings, dapat may apology na. At dapat tinanggal nyo na yung video na yun. Teka muna, di ba may copyright din yan? Exactly. Infringement sa copyright, no. So nag-ano po kayo? Nag-demanding kayo ng damages dyan? Nilagay ko din sa affidavit ko. Opo. Pero teka muna, sa tingin ninyo kasi hindi naman kayo part ng defense, ng prosecution, hindi naman kayo nagko-cover ng ICC. Bakit saan ang galing kaya? Saan nakuha nitong mga ito? Bakit of all the videos, sinong nag-supply niyang video ninyong yan? Ang dami namang videos na pwede magamit. Kaya nga siguro na akala nila pwede na magamit yun na para madiin si FPRRD. Nagkamali sila. Oo. Naku, sana naman hindi ka maraming ganyan na videos ang kumalat pa na hindi naman totoo gaya nung sa inyo, Sir Ben, ano ho? Oo nga, sana. I hope you learn the lesson. Opo. Pero ano naman po ang reaction nyo sa mga reactions naman ng mga netizens, ng publiko po sa affidavit nyo po, sa inyo pong reklamo sa ICC prosecution lawyer po na ito na ginamit po yung video nyo, yung root, kumbaga yung source material is a CCTV footage which is if can be used for as evidence, pwede po siyang gamitin. Sabi po ng ilang mga reactions for public consumption. Pwede nila gamitin kung doon sila mismo kumuha sa CCTV ng Central 911. At may pahintulot. The video I took. At may pahintulot. Come again? At may pahintulot. Oo, at may had they contacted me before, pwede ko naman yun ibigay sa kanila. And then I could have given the right context sa kanila para alam nila kung ano talaga nangyari. Okay. Public naman kasi yung video Pwede makita ng kahit sino pero hindi mo lang pwede gamitin para idiin yung aming mayor. Okay. Teka muna, nabanggit na rin ninyo yan, gawin na namin kayong DCRH correspondent muna ng 2 minuto. Kumusta ang Davao? Ano ho ang puso ng Davao ngayon? Nasa nagpapatuloy na confirmation of charges? Ano po ngayon ang nararamdaman ng mga Davaoenyo, if I may ask? Well, alam mo naman, siguro na pag Davaoenyo, automatic naman na pro Duterte yan. Halos lahat kami dito lumaki under the Duterte administration. So talagang mixed emotions yung Siyempre makita mo yung medyo malungkot, pero with this happening now, medyo hopeful. May hope, tinge of hope pa rin sa amin.
And what do you want to tell to the ICC? Maybe you can say it in English. Baka po pwedeng... Parang hindi na kailangan ng subtitle Parang hindi na daw. kailangan ng subtitle. Go ahead, Sir Ben. Wag na, Hen. Ayoko mag-nosebleed, Hen. Sabagay na ando na naman yung affidavit mo. Alright. Sir Ben, salamat po ng marami sa inyong paglilinaw. Thank you, Sir Ben. Alright, thank you, Hen. Thank you. Si Ben Jason Tisiona, siyang Davao City-based journalist na naging konektado po sa iba't ibang mga malalaking news organization sa bansa na nasa Davao City. 6:05 ng gabi. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste, ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano maibsan ang back pain. Alamin! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medical news today, makatutulong na matanggal ang pananakit ng inyong likod sa pamamagitan ng pag-exercise. Ika nga naman kasi nila, galaw-galaw ang buto-buto. Ilan sa mga pwede mong subukan ay ang aerobics, yoga,
swimming o kaya naman kahit yung simpleng paglalakad-lakad, makatutulong. Pangalawa, improve your posture kapag hanggang sa iyong pag-upo. Pangatlo, gumamit ng warm and cold compress sa iyong likuran. At pang-apat, bakit hindi subukan ang pagpapahid ng pain relief cream or oil? Sa tulong kasi ng cooling effect nito, maiibsan ang pananakit ng iyong likod. At syempre, kasabay ng mga nabanggit ay hindi dapat mawala ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pagkain ng masustansya at tamang pagmamanage ng stress. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. At balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balansyado. Samantala, dito muna tayo sa itong malintik itong mga pinag-uusapan namin, partner, kasi yung vlogger na si Ginoong Francis Leo Marcos. Hindi ko naman maikakailan na ito'y minsan na ring tumulong sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nangangailangan po ng bigas noong panahon ng pandemya. At talaga namang malaking bagay po ito at hinahangaan natin ito. Kanya lamang may mga pangyayari rin na hindi natin kontrolado, batas lamang ang nakakaalam. Kanya hangad natin ang katatagan ng loob at kapanatagan ng kanyang isipan. Na sana'y malampasan niya yung mga pagsubok na ito. Samantala, pagpahayag ng ICC na huwag humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga pagdinig. Nare-respeto ng Palasyo RH14 Lat Narciso Let. Iginagalang ng Malacanang ang naging desisyon ng International Criminal Court na payagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa nakatakdang detention hearing bukas.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nakikialam ang Pangulo at ang administrasyon sa proseso ng ICC. Kung pinayagan niya ng korte ang kahilingan ng dating Pangulo na huwag magpakita sa pagdinig, desisyon ito ng ICC na kanilang kinikilala. Kaugnay nito'y sinabi rin ni Castro na wala pang bagong pag-uusap hinggil sa posibilidad na muling sumali ang Pilipinas sa Rome Statute. Sa ngayon anya ay hindi pa ito kabilang sa mga prioridad ng administrasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Let Narciso. Samantala, sapat na suporta sa mga barangay health workers dapat nang ibigay ayon kay Senator Loren Legarda. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan Raymond. Nanawagan si Senador Loren Legarda sa agarang pagpasa ng Magna Carta of Barangay Health Workers o BHWs na naglalayong magbigay ng matagal ng hinihintay na pagkilala, proteksyon at dignidad sa mga BHWs. Sa kanyang co-sponsorship speech, sinabi ni Legarda na ang mga BHWs ay silang frontliners sa serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Sila ang unang kumakatok sa mga pintuan, unang makakita sa panganib sa kalusugan, nagsisilbing guide sa mga magulang at mga bata at unang rumeresponde sa panahon ng emergency. Pinalalakas ng panukalang Magna Carta ang recruitment, training, certification at retention ng mga BHW habang inaatasan ng mga LGU at pambansang ahensya na magbigay ng sapat na suporta. Sa ilalim ng panukala, makatatanggap ang mga volunteer BHW ng minimum na buwanang honorarium na 3,000 pesos kasama ang transportation at subsistence allowances, hazard pay, insurance coverage, legal assistance at year-end benefits. Ang mga certified BHW na may hindi bababa sa 5 taon ng serbisyo ay bibigyan ng sub-professional civil service eligibility at maaring makredit ang kanilang taon ng serbisyo para sa retirement kung sila ay magiging regular na empleyado ng gobyerno. Sabi ni Legarda, nagsimula niyang ihay ng panukalang Magna Carta for BHWs noon pang 14th Congress, ngunit hindi nakalulusot bilang batas. Umaasa ito na ngayong 20th Congress ay makakuha na ito ng sapat na suporta mula sa makasamang senador dahil matagal na itong hinihintay ng mga BHWs. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you Raymond. Jamantala, Speaker Faustino D. Ipinagutuso na bilisan ang pagpapatibay ng National Minimum Wage Bill. Balita mula kay Milky Rigunan. Milky. Nakuha ng House Committee on Labor and Employment ang suporta ni House Speaker Faustino D. III para ganap ng maisabatas ang National Minimum Wage Bill. Ito ay matapos ang meeting nila ni Cavite Representative Jolo Revilla, chairman ng komite ng prinisentaang manifesto na pinirmahan ng mga samahan ng mga manggagawa, trade unionists at mga labor advocates mula sa iba't ibang sektor. Ang kay Revilla bilang chairman ng komite, patuloy siya na mahipagtulungan sa mga kapwa mambabatas at sa labor sector para matamo ang sahod na sapat para sa mga manggagawa. Matatandaan, pasado na sa committee level ang consolidated bill na layuning magtatag ng National Minimum Wage System na inaasahang magsusulong ng patas na oportunidad sa sweldo sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sabi ni Revilla, ang bill ang tuluyang bubuwag sa regional wage boards para wakasan na ang hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa pagdating sa usapin ng sahod. Anya, dahil lusot na sa komite, matatalakay na ang bill sa plenaryo at mapag-uusapan na ang pinag-isang wage setting system na nagtataguyod naman sa prinsipyo ng pantay na sahod para sa pantay na trabaho. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, iba pang kaso ni Norman Mangusin, sinisilip na rin ng CIDG habang ililipat na sa custody ng BJMP Parañaque ang kontrobersyal na vlogger. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan Edniel. Nakatakdang ilipat sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology sa Parañaque City ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos na inaresto ng PNP-CIDG dahil sa unjust vexation. Kasunod ito ng commitment order na inilabas ng Parañaque Regional Trial Court Branch 294, 2 araw mula nang mahuli ang social media personality. Sa panayam ng reporter sa Campo Crame, kinumpirma ni Napolcom Vice Chairperson Ralph Calinisan na hindi pa nakapaglalagak ng piyansa si Mangusin. Inilarawan ni Calinisan bilang nakapagtataka kung bakit hindi pa nakakapag-bail ng halagang 120,000 pesos ang nagpapakilala umanong mayaman sa social media. Magugunit ang dinala sa Camp Crame si alias FLM
mula na maaresto, kung saan din siya iniharap sa media sa isang controversial na press conference. Sabi ng CIDG, sinisilip pa nilang ibang kaso o atraso ng akusado dahil na umano'y panggagatyo, paggamit ng peking passport at birth certificate at pagsusuot ng uniforme ng pulis. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, SSS magbubukas na rin ng microloan para labanan naman ang talamak na loan scam at loan shark. Val Gonzales, RH5. Val? Henry, sa darating na buwan ng Mayo ay aarangkada ng pinakabagong proyekto ng Social Security System, ang SSS Microloan Program. Ang microloan program na may mababang interest ay naglalayong ilayo ang mga miyembro sa mga loan shark at iba pang mga nagpapautang sa online pero may mataas na interest at minsan ay nauuwi pa sa pang-i-scamba. Sa press briefing sa Quezon City, sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Diclaro na ang short loan na ito ay aabutin lamang ng hanggang 30 araw isang buwan na may 8% interest, halos dobleng mas mababa sa 15% interest sa ibang mga microloan. Maaaring mag-loan ng mga miyembro ng mula 1,000 hanggang 20,000 pesos. Sabi ni Diclaro, naglaan ang SSS ng 40 bilyong piso para sa implementasyon ng nabanggit na proyekto. Samantala, ipinagmalaki naman ni Diclaro ang net income ng ahensya na umabot ng 142.97 billion pesos noong 2025 na pinakamataas sa kasaysayan ng state insurer. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 1 trilyong piso ang reserve fund ng SSS na ayon kay Finance Secretary Frederick Go ay tinuturing na pinaka-profitable na government-owned and controlled corporation o GOCC sa ating bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val Gonzales. Samantala si Mayor Isko Moreno hinikayat ng real estate sector na suportahan ang in-city housing ng Maynila. Boy Gonzales, Boy. Henry Carena, nanawagan si Mayor Isko Moreno Dubogoso sa mga developer at membro ng Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated o CREBA na suportahan ang in-city housing program ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Sa kanyang talumpati sa membership meeting ng grupo, tiniyak na alkalde ang epesyente at tapat na paggastos ng pondo ng lungsod. Binigyan din ng alkalde ang nakabilang ang pabahay sa pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa ilalim na minimum basic needs agenda kasama ang kalusugan, edukasyon at trabaho. Ibinahagi ni Moreno ang kanyang karanasan ng paglaki sa tondo na anya'y nagtulak sa kanya na upang itaguyod ang permanenteng in-city housing project sa halip na relokasyon na malayo sa kabuhayan at pangunahing serbisyo. Kabilang sa mga proyektong isinusulong ng lungsod ang condominium at binondominium na may hindi bababa sa 40 metro kwadradong unit na may 2 silid tulugan. Layo naman ng mga proyektong ito na mabigyan ng ligtas at maayos at disenteng tirahan ang mga pamilyang Manileño. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales. Balita naman tayo mula sa mga probinsya. 2 tulak ng illegal drugs arestado sa bypass sa Binmalay, Pangasinan. 748,000 pesos na halaga ng shabu kumpiskado. RH38 Freddy Fajardo, ibalita mo yan, Freddy. Natimbog ang 2 drug personality suspect na isang 38 anyos na lalaki, may asawa, residente ng PNR site San Carlos City, Pangasinan at 30 anyos na ginang ex-OFW, residente ng Barangay Malacanang ng nabanggit na syudad. Sa ulat ng Binmali PNP na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, alas 9:48 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng tropa ng Provincial Drug Enforcement Unit Pangasinan PPO kasama ang Provincial Intelligence
Intelligence Unit, RID Pro 1, PIDIG SOU 1 at Binmalay Police Station in coordination with PIDEA Region 1 sa Barangay Tumbor, Binmalay. Gamit ng mark money, nakabili ang pulis na nagkunyaring bayar ng 8 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 110 grams at may street drug price na 748,000 pesos at agad silang inaresto. Nakumpiska sa mga akusadong mark money at ang cellphone nila na gamit sa illegal nilang gawain. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Thank you, Freddy Fajardo. Samantala, incumbent na barangay Kagawad naman, arestado sa drug buy-bust operation sa Moises Padilla sa Negros. RH46 Rex Cantong. Rex. Arestado ang isang dating drug surrendery at nasa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at isang incumbent kagawad ng barangay sa bayan ng Isabela, Negros Occidental ang naresto sa isinagawang drug buy-bust operation sa New Stockyard, Barangay 1, bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ang subject ng drug buy-bust operation ang kinilala na si alias Limuel, 41 anyos. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla Police Station, nangungumisyon ang biktima sa pagbibinta ng hayop sa stockyard ng nasabing bayan ng nahuli ito. Na-recover sa kanyang posisyon ang mahigit 27,000 pesos na laga ng umano'y illegal na shabu. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Rex Cantong. Samantala, shabu at armas nasamsam naman sa buy-bust sa Davao City. Top priority drug personality arestado. Ibalita mo yan, June Soter. Himasriya sa kulungan ng isang regional level top priority illegal drug personality matapos na aresto sa isinagawang buy-bust operation na mga otoridad sa Parakit Street, Eculan Phase 2, Barangay 76-A, Davao City, alas 4:22 ng hapon kahapon, Pebrero 25, 2026. Kinilalang suspect na si Melvin alias Ben, 45 anyos, walang trabaho at residente sa Purok 6, Lanao, Kidapawan City. Isinagawang operasyon ng City Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Joel Lucero Jr. sa ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Randy Sambalod, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, 1st and 2nd City Mobile Force Company at Ikulan Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Na-recover mula sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 102,000, isang marked buy-bust money, isang 38 revolver, 3 bala, isang mobile phone, PNPL top identification card at personal na pera. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Soter. Samantala, 2 piraso naman ang bomba na recover sa construction site sa Samal, Bataan. Dani Kumilang, Dani. Na-recover ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvador, Provincial Director, ang 2 piraso ng pampasabog na isang unexploded ordnance OXO kahapon sa bayan ng Samal, Bataan. Ayon sa ulat, agad rumisponde ang mga tauhan ng Samal Municipal Police Station matapos madiskubre ng isang construction worker ang 2 piraso ng 76mm high explosive projectiles sa isang construction site sa Barangay Isdaang Bago sa nasabing bayan. Kaagad namang nakipag-ugnayan ang pulisya sa Bataan Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit para sa wastong paghawak at disposisyon na naturang pampasabog. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Danny Kumilang. Samantala pagproseso sa local amnesty program at safe conduct pass. O hindi, mag-ano na lang muna tayo. Showbiz na lang muna tayo, partner. Ano? British broadcaster na si Piers Morgan ibinida ang loyal na Pinay housekeeper sa kanyang 40th birthday. Wow! Ibalita mo yan, Josa Cruzat. Kinagigiliwan ngayon online ang naging post ng kilalang British broadcaster na si Piers Morgan para sa kanilang Pinay housekeeper. Sa kanyang Instagram post, buong pagmamalaking binati ni Morgan ang Pilipinang si Cory na nagdiwang ng kanyang 40th birthday. Inilarawan ni Morgan si Cory bilang isang wonderful at incredibly loyal na bahagi ng kanilang pamilya sa loob ng 16 na taon. Ayon sa broadcaster, nagsisilbi si Cory bilang kanilang cleaner, nanny, housekeeper at ang tinaguriang Miss Fix-It ng kanilang tahanan. Tinawag pa ni Morgan ng Pinay bilang the pride of the Philippines at napansin na tila hindi raw ito tumatanda base sa mga larawang kanyang ibinahagi. Inula naman ng mga positibong komento at pagbati mula sa mga netizen ang nasabing appreciation post na nagpapakita ng magandang ugnayan ng dalawa. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Kring-kring na! Nasa linya na natin si Jason Paragatos ng Pasig City. Hello, Sir Jason! Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi rin sa'yo. Hi, Jason. Saan ka po sa Pasig City? Sa may barangay pinagbuhakasan po na pinagpamalaking mayor namin si Mayor Tito Soto po. Sabi ko na nga ba, i-mention mo siya. Pakumusta sa kanya, sabi mo sa kanya, ang cute-cute mo, Mayor. Galing kay Karen Oyong. Pakisabi, Sir Jason, ha? Oo, makakaabot Sige, naman. ano ba, Jason? Ang pinakikinggan ng mayor ng Pasig. Palagi siyang nakikinig. Anong himpilan ng radyong una sa Pilipinas at una sa Pilipino? Siyempre, sir, tinatanong pa po kaya DZRH po, number 1 po rin sa Pasig City. Ang galing naman ni Sir Jason. At dahil dyan, meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, Jason. Salamat. At ang DZRH ay sunod-sunod ang pagiging number 1. Kaya sabi ni Sherwin, na naman. At yan na po ang kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi namin paalala sa inyo, kung gusto ninyong guminhawa ang buhay, huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus ay gawa ng mabuti ang ating mga kapwa Pilipino dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tulungan ang ating kapwa sa amot na makakaya. Help is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang DZRH, Usapang Legal. Si Atty. Rina Seco yung makasama. Kanyang tatalakayin, sasagutin po ang legal na katanungan. Ano ang unjust vexation? At sino ang pwedeng makasuhan nito? Susunod na po. Bye! Balansyado!